Kaugnay sa nahuli kam na pananakit ng isang nanay sa kanyang 8 taong gulang na anak sa Rizal at pamamaril ng isang tatay sa nakaaway na kalaro ng kanyang anak sa Navotas, kausapin natin si DSWD spokesperson Asek Irene Dumlao. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi. Magandang umaga din po sa... Ano po ba yung pamantayan ng DSWD pagdating sa pagdidisiplina sa mga bata at kailan may tuturing na isa na itong uri ng child abuse? Well, Rafi, of course, yung sa DSWD, yung pagdidisiplina kasi ay paggamit ng mga respectful and non-violent na mga methods para maturuan yung mga bata to behave accordingly. Meron tayong pagtitiyak na merong safe environment. Dapat na i-explain sa mga bata yung consequences ng kanilang mga actions. Dapat inirespeto din natin yung mga bata dahil may mga karapatan din po sila. Kapag po ginagamitan na natin ng abuse, pananakit, of course, meron na tayong batas na umiiral hinggil nga po sa pagpuprotekta sa mga bata. That's Republic Act 7610 na kung saan binibigyan nga natin doon ng proteksyon yung mga bata na nakakaranas ng pang-aabuso. At hindi na po ito physical abuse, hindi ho ba may verbal abuse ding tinatawag? Tama ka dyan, Rafi. Hindi lamang po yung physical abuse, but yung ding mga pananalitan na nakakasakit, nakakadegrade doon sa dignidad ng isang individual, lalong-lalo na po ng bata. Kung sakaling may masaksihan po insidente ng pananakit sa bata, ano ba dapat maging tugon o approach sa naturang sitwasyon? Dapat bang i-upload ito sa social media o i-report agad sa mga otoridad? Dapat po ipagpaalam agad sa mga otoridad. Sa bawat barangay, Rafi, meron tayong Barangay Council for the Protection of Children. Dapat po ni-engage natin agad po sila at hindi po natin, iwasan natin na sana ma-post sa social media, maging viral because ito ay isang impormasyon na sensitibo at pag binalikan yan ng bata kapag siya ay lumaki na, magiging dahilan pa para hindi siya maka-fully recover from this experience. So again, i-report po natin sa mga kinakaukulan, lalong-lalo na po sa Barangay Council for the Protection of Children. Anong intervention naman po ang gagawin ng DSWD sa mga insidente ng ganito, ng child abuse, both dun sa mga magulang, sa akusado, at dun sa biktima? Well, sa kaso na ito, Rafi, sapagkat sinabi na ng Philippine National Police that they will be turned overing the child to the DSWD, sa atin po, dadalhin natin sa ating center. Of course, this is in close coordination with the local Social Welfare Development Office. Dadalhin po natin sa ating center for protective custody and i-assess din natin kung meron bang nearest kin na maaring mag-alaga doon sa bata. Because laging sinasabi ng DSWD, it is for the best interest of the child na mag-grow, mag-develop siya sa piling ng kanyang pamilya. So kung hindi po may bigay ng immediate family, yung pong nurturing environment, titignan po natin yung nearest kin. Kung wala naman po, doon po sa ating pong mga residential care centers. Well, patuloy pa kami magpa-follow up sa kasong ito. Pagdating naman po sa sinasabing away bata, isang kaso kasi yung nasaksihan natin kanina kung saan nakialam yung magulang at nabaril yung isa sa mga kalaro ng kanyang nakaaway ng kanyang anak. Paano po ba dapat mamagitan yung mga magulang at yung angkop na pagdidisiplina? Yes, Rafi, meron tayong tinatawag na pag-build ng positive behavior ng isang bata. In fact, itinuturo natin ito sa mga magulang through our parent effectiveness sessions. Nakikipag-ugnayan tayo sa mga lokal na pamahalaan, particularly the local social welfare officers para makakandak nga ng mga PES. Dito, tinuturuan po natin yung mga magulang papaano po igagalang, iintindihin yung pong behavior ng kanila pang mga anak para mag-guide din po nila yung kanilang mga anak para sa pakikipag-deal sa kanila pong mga kalaro at tuturuan din po ng tamang behavior. Kasama po ba sa positive parenting yung dapat kapag may ganitong insidente, yung magulang ang kumprontahin nung kapwa magulang at hindi yung mismong kalaro? Of course, kasama kasi doon sa parenting effectiveness session yung pong pagka-guide nga ng mga magulang, mga caregivers doon sa kanilang mga anak para alam din nila paano makideal nga sa kanilang pong mga kalaro at mga kaibigan. Well, of course, talagang yung basis talaga dito kung ano yung kanilang natutunan, hindi nung sila pinapalaki pa lamang. Samantalin ko na rin po ang pagkakataon na papalapit na itong midterm election. Paano po matitiyak na hindi magagamit yung mga proyekto ng DSWD sa kampanya po ng ilang politiko? Well, Rafi, of course, may mga existing guidelines ang DSWD for the various programs and services that it is implementing.
So sa pamamagitan po ng pagsunod natin sa ating pong mga panuntunan, makakatiyak tayo that our programs and services will be safeguarded from any forms of political interferences, lalong-lalo na sa panahon po na ito. Tinitiyak ng DSWD na sumasailalim sa matinding verifikasyon, assessment ng ating mga social workers, yung pong mga clients o beneficiaries na lumalapit po sa ating pong ahensya. Tinitiyak din po natin, ito naman ay batay din sa ating guidelines, na lahat ng mga requirements ay naisusumite. And gagayon din po, tinitiyak na ang mga DSWD personnel lamang po ang nag-i-implement o namamahagi ng tulong dun sa ating pong mga clients. So again, nasa mga patakaran po natin, nasa mga pulisiya po natin yung mga proseso na dapat pong sundin sa implementasyon ng mga programa. At kahit siguro tumulong yung politiko sa pag-contact sa DSWD at pagtulong sa kanilang pagproseso ng papeles, dapat sa DSWD sila magpasalamat at hindi doon sa politiko. Yes, Rafi. In fact, that's one of the information that we are sharing to our clients and beneficiaries. Na ito pong tulong na ibinabahagi ng ating pong departamento ay galing po sa national government at ito po ay kanilang pong karapatan, pribilehiyo, benepisyo mula po sa ating pong pamahalaan. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat. Si DSWD spokesperson ASEC Irene Dumlao.